Yusek, recent Pulse sa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction? Gago. Ano yun? Ano yun? Ano yung sinabi nito? Pulse sa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang Tangina mo, aso. Anong istasyon to? Aso. Kaya daw nagtitiwala ang Pilipino dahil doon sa paglaban ni Bongbong sa korupsyon. Gago, siya yung korap eh. Ang inan to, aso oh. Hoy, psst. Anong channel ka? Channel 7? Channel 5? Channel 5 to. Tang ina ka ha? Aso ka. Mantakin mo. Nagtitiwala daw ang tao kay Bongbong dahil sa paglaban niya sa korupsyon. Paano nilalabanan yung korupsyon? Siya nga yung korap eh. Siya nga yung tinuturo ng 18 Marines. Paano katarantaduhan sinasabi mo? Anong survey yan? Negative 9 nga yung survey niyan. Paano pinagkakatiwala? May pinagkakatiwalaan ba negative 9? Aso. mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction dito ng Palasyo? Yan naman po. Ay, tangina, kinilig oh. Kinilig si Luka-Luka oh. Naniwala ka naman, tanga, niloloko ka lang yan. Masarap siguro pinakain mo. Baka pinakain mo ang pandesal na may Reno liver spread yan, kaya binobola kayo niyan. He's just pulling your leg. Natuwa ka naman. Talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Gago. Lumalaban sa korupsyon, wala ka nakukulong. Isa pa lang nakakulong, si Senator Bong pa. Kawawa naman, walang kasalanan, yung pa'y nakulong. Nakakulong pa yung mga Diskaya, tao ni Marcos yan. Pinatakbo ni Marcos sa Pasig yan, kalaban ni Vico Soto. Mga tropa pits niya yan, yun ang nakakulong. Tapos yung amo nila, si Bongbong, nakalaya. Pinagsasasabi na naman ito, sinungaling na ito. Oy, Huwebes Santo, nagsisinungaling ka, Claire Castro. Wala kang kaluluwa. Ibang klase ang kapal ng mukha mo ah. Ano ba relihiyon nito? Baka satanista to. No, walang pinalagpas na araw, na kahit mahal na araw, nagsisinungaling tong Judas na ito, no? Siguro pinsan to ni Judas. Siguro ang middle name mo Judas. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. Tainan to, no? Loka-loka talaga, no? Ang tindi nito, no? Yung lying to her teeth, no? Yung talagang putyang ina, yung gumising ka ng umaga para magsinungaling, no? Ibang klase, alam mo, ano yan? Talent yan. Kung ikaw magpupunta ka sa, Impyernos Got Talent, puta mananalo ka. Oo, sobrang talent yan. Very, mahirap na talento yung maging ganyang kakasinungaling. Siguro, no? Nung debate ng kasinungalingan, nung nag-aaral to, baka, sabi ko nga sa inyo, baka champion to. Kaya pala naghahamon ng debate to eh. Walang hiya, no? Ibang klase, no? Saan kaya nakuha? Siguro nagsabog talagang ang universe ng kasinungalingan, gising na gising to, no? Expert eh, no? At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po. Mag-isang taon na. Magtatag-ulan na naman. Marami na naman malulunod sa baha. Walang hiya, oh. Wala pa nakukulong. Diyos mio naman, tapos sasabihin nyo, walang hinto. Ano yun, walang hinto saan? Walang hinto kay Inday Sara. Mauna pa may impeach si Inday Sara bago makulong yung magnanakaw na magpinsan na yan. Eh. Sa pag-iimbestiga sa flood control projects, ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Baka hindi tumitigil yan para mamasyal tsaka magnakaw. Oh. Walang ibang klase talaga, no? Hindi to tumitigil ang Panginoon ng Kadiliman sa ngalan ni Bongbong Marcos. O sa pagtatrabaho, pag-iimbestiga, nung iniimbestiga, wala nga nakukulong yung saka makita ICI, tatatlo na lang, naging isa.
Tatatlo na lang yung miyembro, naging isa. Putang ina, paano may matatapos yan? Ewan ko ba, sabi ko nga, Huwebes Santo ngayon, dapat hindi tayo nagmumura. Pero pag ganito naman yung mga balita, di ba? Ang sarap-sarap pagmura, pasensya na Lord. Ha? O, bayaan mo na isa to sa mga penitensya namin, yung magnilay-nilay kami tungkol sa mga kademonyohan ng gobyernong ito. Baka sakali, pagdating ng 2028, hindi na kami magpabudol sa mga politikong mga hudas na ito. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan mga ordinaryong Pilipino. Bawat mali tinututukan, handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Positibo ang usapan, negatibo babanatan. Handang gawin mga tungkulin para sa ikauunlad ng bayan. Mga mali ay itatama para imulat mga kapwa. Sa bulok ng sistema, ang banateros ay handang makipagera. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong